Sa ninyo, ginagamit naman ni Inday ang pera ng bayan ng maayos. Pero ito, nasan ka na Franz Castro? Nasaan na yung mga galit sa mga kay Inday Sara? Putangin na ito, harap-harapan na. Ayaw nyong batikusin. Kasi gusto ninyo, sirain lang ang mga Duterte. Kasi gusto ninyo, diyan sa mga komite, kongreso, tuwad komite, nakalaan lang sa mga Duterte. Kung patas kayo, imbestigahan din po ninyo ito. Itong Duran-Duran concert. Wala nga mag-imbestiga. Meron ba kayang mga matitinong politiko sa ating bansa at Senado at Kongreso na may lakas ng loob mag-imbestiga dito? Anong pinagtitripan lang ninyo mga Duterte? Mga kongresista, tuwad committee. This is the time na ipakita ninyo na totoo kayong makabayan. Representante po kayo ng bawat Pilipino. O ito maliwanag na inamin ng PCO na tumanggap ng regalo si Da Junior na nakakalagang 50 million pesos. Di umano ang bayad dito kay Duran-Duran. Dura animal. Ipatawag nyo yung PCO. Kung totoo po kayong representante kayo ng sambayanang Pilipino at hindi kayo representante ni Tambaloslos, ni Da Junior at ni Palaka. Kasi pag hindi po kayo magpatawag nito, kagaguhan na ho talaga. Hindi na namin kayo paniniwalaan. At siguro, sisigaw na lang ho kami ng abolish Congress kasama Senado. Ganun na lang ho siguro. Kasi parang wala kayong nakikitang mali. Puro tama ba ang ginagawa ni Da Junior? Puro mali nga. O ngayon, tingnan nyo ho. Itong tuwad komite ng Marcos admin, pahiya ho talaga sila dito sa dating captain, police captain. Natanong ng isang kongresista, yung isang police captain dito, kung ano ba ang tingin niya na ginawa ni Pangulong Duterte sa war on drugs. Puta pahiya sila dito, guys. Kasi pilit nila sinisiraan yung war on drugs ni Pangulong Duterte. Gusto nilang i-demolish ang mga Duterte. Ang problema, meron talagang mga tao na nagsasabi ng totoo. Panoorin po natin mga kabisdak. O, nasan ba yun? Pahiya sila dito. Leonardo, ano po ang tingin ninyo sa mga programa ng ating dating Pangulo? Kung ano yung mga nagawa niya sa Davao, kung ano yung nagawa niya sa ating bansa, ano po ang tingin ninyo sa totality ng kanyang mga naging programa? So, ay general opinion lang po ang may bibigay. Sa noong 2016 po, o prior 2016 po, napakagulo ng sitwasyon sa buong Pilipinas when it comes to drugs, Mr. Chair. Talaga pong kahit kaming mga pulis po ako noon, nakita ko po halos hindi na po namin pansinin yung mga gumagamit ng droga na maliliit lamang dahil ang dami pang dapat na unahin yung pong mga pushers and mga drug lords noong mga panahon po na yun. Kaya naniniwala ako na I believe doon po sa war on drugs ni PRRD dahil talaga naman pong napakanabangan ng buong Pilipinas dahil kumanda naman po yung naging tahimik po somehow. Compared doon sa 2022, wala na pong drugs. Wala na po halos. Yun po ang masasabi ko, Mr. Chair. O paano kayo tuwad committee? Paano ka Banti? Paano ka na Barbers? Paano ka na Akop? Paano ka na Paduano? Paano ka na Dan Fernandez? Napilit ninyong sinira ang war on drugs si Tatay Digong. Yung nagsalita dating pulis. Na noong 2016, bago pumasok si Tatay Digong, hindi na ho nila talaga inisip yung mga droga na yan. Hinahayaan na ho nila pag nakikita nila.
magulo ho talaga ang Pilipinas sa panahon ni Panot. Yan ang totoo. Tanggapin nyo na pagdating ng Duterte admin, luminis talaga ang Pilipinas. Malaki talaga ang ipinagbabago. Lalo na pagdating sa kriminalidad, durugista, pulburon. Nalinis ho talaga. Yan yung ayaw nyong matanggap. Yan si Dong Gonzales, susdong. Sayang lang, nagiging parte ka pa ng PDP sa Pangulo kay Tatay Digong. Isabi natin ang totoo. At ito, tingnan mo. Pagdating ng Marcos admin, hindi rin nila binalita ito. Dahil gusto po ng gobyernong ito nakatutok lang sa mga Duterte. O, tingnan nyo. Sambayanang Pilipino, makinig kayo. Idudugtong ko lang ito sa sinabi ng dating pulis na maayos talaga nung pagdating ni Tatay Digong hanggang 2022. So, ibig sabihin, pagdating ng Marcos admin, magulo na tayo ngayon. Totoo namang magulo. Dahil marami ngayong nawawalang mga kabataan na until now, hindi pa nahanap. Ayan po, DJRH, Pilipinas, itinuturing na pinaka mapanganib na bansa sa mundo ayon sa 2024 World Risk Index. Punta tama. Tama yung sinabi ng pulis. Punta pinaka mapanganib tayo. My God! O, kamusta kayo mga Pilipino? Kailan kayo mag-iingay? Tatahimik lang ba tayo? Pinaka-pangamapanganib. Under Marcos admin. Wala ito sa mainstream media. Hindi ito pinag-uusapan na ang dapat inimbestigahan ngayon ng Tuwad Committee, itong Marcos admin. Peace in order, mantakin mo. Pinakamapanganib na bansa sa buong mundo. Tingnan mo. Nasa mga Pilipino lang kung gigising pa ba kayo o hindi na. Ito totoo ito. Ang problema nga lang masyadong tahimik yung iba. Mga mainstream media, hindi nila binabalita ito. Yung interview ng police, hindi nila pinalabas, hindi nila pinalaki yun. Kasi mapahiya sila sa sinabi ng pulis na maayos talaga, malaki ang pakinabang ng ginawa ni Pangulong Duterte. Blackout yun. Ubuti na lang, mayroong naka-screen record na vlogger din eh. Kinuha ko lang, inedit ko lang, nilagyan ko ng translation. Na dapat malaman ito ng sambayanang Pilipino. Na malayong malayo talaga ang Marcos admin sa Duterte admin. Mas ibig sabihin nito, bumalik tayo sa dati. Noong 2016, kay Panot time, na sinabi ng pulis na parang pinabayaan na lang nila yung mga pulburonik, mga nagdodroga, wala na silang pakialam, ay bumalik na ho ngayon. Under Marcos admin, yan ang patunay. Pinakamapanganib na bansa sa buong mundo. Yan yung question dyan. Kasi nga, nabisi sila sa mga Duterte. Yung totoong nangyayari sa ating bayan, tinatapalan lang diversionary tactics para sa Torquay Buloy, ngayon Harry Roque, pero yung mukha ng Marcos admin, hindi yan binabalita ng mainstream media. Yun ang nakakalungkot. Dahil ang media, public service po talaga yan. Sabi ni Over, mas malala pa sa dati, Bisdak. Mas malala pa kumpara kay Pinoy. Sabi ko nga sa inyo, ito nga yung pinaka-worst na administrasyon na naabutan ko. Pinaka-worst na presidenteng naabutan ko. Si Da Junior talaga. Pinakawalang malasakit. Mahilig mambudol. Mahilig manloko. Sinungaling ang muka
ng gobyernong Marcos.